Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, anumang oras dumating ang aking video sa inyo. At naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ipagpapatuloy po natin ang pagbasa ng Biblia sa pamamagitan ng bilang 18. Ito'y magsisimula sa bilang kabanata 1 at magtatapos sa bilang kabanata 4. Ang dating Biblia ng MCGI ay ang aking gagamitin sa pagbasa ng banal na kasulatan. Bilang kabanata 1, versikulo 1 hanggang versikulo 54. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises sa ilang ng Sinai sa tabernakulo ng kapisanan ng unang araw ng 2 buwan sa 2 taon pagkatapos na makaalis sila sa lupain ng Ehipto na sinasabi, bilangin mo ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel. Ayon sa mga angkan nila, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan, bawat lalaki ayon sa dami ng mga ulo nila. Mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat ng makalalabas sa Israel sa pakikibaka na bibilangin ninyo at ni Aaron sila ayon sa kanilang mga hukbo. At magsasama kayo ng isang lalaki ng bawat lipi na bawat isa'y pangulo sa sambahayan ng kanilang mga magulang. At ito ang mga pangalan ng mga lalaki na sasama sa inyo. Sa lipi ni Ruben, si Elisur na anak ni Sedeur. Sa lipi ni Simeon, si Selimiel na anak ni Surisadai. Sa lipi ni Huda, si Naason na anak ni Aminadab. Sa lipi ni Sakar, si Natanael na anak ni Zoar. Sa lipi ni Zabulon, si Eliab na anak ni Helon. Sa mga anak ni Jose, sa lipi ni Ephraim, si Elisama na anak ni Almiud. Sa lipi ni Manases, si Gamaliel na anak ni Pedasur. Sa lipi ni Benjamin, si Abidan na anak ni Gedeon. Sa lipi ni Dan, si Asiezer na anak ni Amizadai. Sa lipi ni Azer, si Pegiel na anak ni Okran. Sa lipi ni Gad, si Elisap na anak ni Deuel. Sa lipi ni Naphtali, si Ahira na anak ni Enan. Ito ang mga tinatawag sa kapisanan ng mga prinsipe sa mga lipi ng kanilang mga magulang. Sila ang mga pangulo ng libo-libong taga-Israel. At dinala ni Moises at ni Aaron ang mga lalaking ito na nasaysay sa pamamagitan ng kanilang pangalan. At kanilang pinisan ang buong kapisanan ng unang araw ng 2 buwan at kanilang sinaysay ang kanilang kanunuan ayon sa kanilang angkan, sang-ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan, mula sa 20 taong gulang na patanda ayon sa dami ng mga ulo nila. Kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises ay gayon niya binilang sa ilang ng Sinai. At ang mga anak ni Ruben na panganay ni Israel, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan, sang-ayon sa dami ng kanilang mga ulo, bawat lalaki, mula sa 20 taon gulang na patanda, lahat ng maalalabas sa pakikibaka.
ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Ruben ay 46,500. Sa mga anak ni Simeon, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, at nangabilang sa kanila ayon sa bilang ng mga pangalan, sangayon sa dami ng mga ulo nila, bawat lalaking mula sa 20 taong gulang na patanda at lahat ng makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Simeon ay 59,300. Sa mga anak ni Gad, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda lahat ng makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Gad at 45,650. Sa mga anak ni Huda, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng pangalan na mula sa 20 taon gulang na patanda lahat ng makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Huda ay 74,600. Sa mga anak ni Isakar, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda lahat ng makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Isakar ay 54,400. Sa mga anak ni Zabulon, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda lahat ng makalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Zabulon ay 57,400. Sa mga anak ni Jose, sa mga anak ni Ephraim, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda lahat ng makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Ephraim ay 40,500. Sa mga anak ni Manases, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda lahat ng makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Manases ay 32,200. Sa mga anak ni Benjamin, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda lahat ng makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Benjamin ay 35,400. Sa mga anak ni Dan, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda lahat ng makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Dan ay 62,700. Sa mga anak ni Aser, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20
20 taong gulang na patanda, lahat ng makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipin ni Aser ay 41,500. Sa mga anak ni Naphtali, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat ng makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipin ni Naphtali ay 53,400. Ito ang nangabilang na binilang ni Moises at ni Aaron at ng 12 lalaki na mga pangulo sa Israel, na bawat isa sa kanila ay sa sambahayan ng kaniyang mga magulang. Kaya't lahat ng nangabilang sa mga anak ni Israel ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang na mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat ng sa Israel ay makalalabas sa pakikibaka, lahat na nangabilang ay 630,550. Datapwat ang mga Levita ayon sa lipin ng kanilang mga magulang ay hindi ibinilang sa kanila, sapagkat sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, ang lipi lamang ni Levi ang hindi mo bibilangin, hindi mo ilalahok ang bilang nila sa mga anak ni Israel. Kundi ipamamahala mo sa mga Levita ang tabernakulo ng patotoo at ang lahat ng kasangkapan niyon, at ang lahat ng nauukol doon. Kanilang dadalhin ang tabernakulo at ang lahat ng kasangkapan niyon at kanilang pangangasiwaan, at sila'y hahantong sa palibot ng tabernakulo. At pagka ililipat ang tabernakulo ay pagtatanggalin ng mga Levita, at pagka itatayo ang tabernakulo ay pag-uugnay-ugnayin ng mga Levita, at ang taga-ibang bayan na lumapit ay papatayin. At ang mga anak ni Israel ay magtatayo ng kanilang mga tolda, na bawat lalaki ay sa kaniyang sariling kampamento at bawat lalaki ay sa siping ng kanilang sariling watawat ayon sa kanilang mga hukbo. Datapwat ang mga Levita ay magsisitayo sa palibot ng tabernakulo ng patotoo upang huwag magtaglay ng galit sa kapisanan ng mga anak ni Israel, at ang mga Levita ay mamamahala ng tabernakulo ng patotoo. Sa gayon, ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moses ay gayon nila ginawa. Bilang Kabanata 2. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, ang mga anak ni Israel ay magsisitayo bawat lalaki sa siping ng kaniyang sariling watawat, na may tanda ng mga sambahayan ng kanyang mga magulang sa tapat ng tabernakulo ng kapisanan, ay tatayo sila sa palibot. At yaong tatayo sa dakong silanganan, sa dakong sinisikatan ng araw ay ang mga sa watawat ng kampamento ng Huda ayon sa kanilang mga hukbo. At ang magiging prinsipe sa mga anak ni Huda ay si Naason, na anak ni Aminadab. At ang kanyang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay 74,600. At yaong magsisitayo sa siping niya ay ang lipi ni Isakar. At ang magiging prinsipe sa mga anak ni Isakar ay si Nathanael, na anak ni Zuar. At ang kanyang hukbo at ang nangabilang niyaon ay 54,400. At ang lipi ni Zabulon at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Zabulon ay si Eliab, na anak ni Helon.
At ang kanyang hugbo at ang nangabilang niyaon ay 57,400. Lahat ng nangabilang sa kampamento ng Huda ay 186,400. Ayon sa kanilang mga hukbo, sila ang unang magsisisulong. Sa dakong timugan ay malalagay ang watawat ng kampamento ng Ruben, ayon sa kanilang mga hukbo, at ang magiging prinsipe ng mga anak ni Ruben ay si Elisur na anak ni Sedeur. At ang kanyang hukbo at ang nangabilang niyaon ay 46,500. At yaong tatayo sa siping niya ay ang lipi ni Simeon. At ang magiging prinsipe sa mga anak ni Simeon ay si Selumiel na anak ni Surisadai. At ang kanyang hukbo ay yaong nangabilang sa kanila ay 59,300. At ang lipi ni Gad at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Gad ay si Eliasap na anak ni Reuel. At ang kanyang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay 45,650. Lahat ng nangabilang sa kampamento ni Ruben ay 151,450 ayon sa kanilang mga hukbo, at sila ang pangalawang magsisisulong. Kung magkagayon, ang tabernakulo ng kapisanan ay susulong na kaagbay ng kampamento ng mga Levita sa gitna ng mga kampamento ayon sa kanilang pagkahantong. Ay gayon silang magsisisulong na bawat lalaki ay sa kaniya-kaniyang sariling dako sa siping ng kanilang mga watawat. Sa dakong kalunuran ay malalagay ang watawat ng kampamento ng Ephraim ayon sa kanilang mga hukbo, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Ephraim ay si Elisama na anak ni Amiud. At ang kanyang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay 40,500. At sa siping niya ay malalagay ang lipi ni Manases. At ang magiging prinsipe sa mga anak ni Manases ay si Gamaliel na anak ni Pedasur. At ang kanyang hukbo ay yaong nangabilang sa kanila ay 32,200. At ang lipi ni Benamin at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Benamin ay si Abidan na anak ni Gedeon. At ang kanyang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay 35,400. Yaong lahat na nangabilang sa kampamento ng Ephraim ay 108,100 ayon sa kanilang mga hukbo, at sila ang pangatlong magsisisulong. Sa dakong hilagaan ay malalagay ang watawat ng kampamento ng Dan ayon sa kanilang mga hukbo, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Dan ay si Ahiser na anak ni Aminadai. At ang kanilang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay 62,700. At yaong hahantong sa siping niya ay ang lipi ni Aser. At ang magiging prinsipe sa mga anak ni Aser ay si Pegiel na anak ni Okran. At ang kanyang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay 41,500. At ang lipi ni Neptali, ang magiging prinsipe sa mga anak ni Neptali ay si Ahira na anak ni Enan. At ang kanyang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay 53,400. Yang lahat na nangabilang sa kampamento ni Dan ay 157,600. Sila magsisisulong na huli ayon sa kanilang mga watawat. Ito ang nangabilang sa mga anak ni Israel ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang. Yang lahat na nangabilang sa mga kampamento ayon sa kanilang mga hukbo ay 603,550. Datapwat ang mga Levita hindi binilang sa mga anak ni Israel gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Gayong ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises ay gayon silang humantong sa siping ng kanilang mga watawat. At gayon silang nagsisulong na bawat isa'y ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa masambahayan,
ng kanilang mga magulang. Bilang Kabanata 3. At ito ang mga lahi ni Aaron at ni Moises ng araw na magsalita ang Panginoon kay Moses sa bundok ng Sinai. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Aaron, si Nadab, ang panganay, at si Abihu, si Eleazar, at si Itamar. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Aaron na mga saserdote na pinahiran ng langis na tinalaga upang mga siwa sa katungkulang saserdote. At si Nadab at si Abihu ay nangamatay sa harap ng Panginoon nang sila'y maghandog ng ibang apoy sa harap ng Panginoon sa ilang ng Sinai, at sila'y hindi nagkaanak. At si Eleazar at si Itamar ay nangasiwa sa katungkulan saserdote sa harap ni Aaron na kanilang ama. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, ilapit mo ang lipi ni Levi at ilagay mo sila sa harap ni Aaron na saserdote upang pangasiwaan nila siya. At kanilang gaganapin ang kanilang katungkulan at ang katungkulan ng buong kapisanan sa harap ng tabernakulo ng kapisanan upang isagawa ang paglilingkod sa tabernakulo. At kanilang iingatan ang lahat ng kasangkapan ng tabernakulo ng kapisanan at ang katungkulan ng mga anak ni Israel upang isagawa ang paglilingkod sa tabernakulo. At iyong ibibigay ang mga Levita kay Aaron at sa kanyang mga anak. Sila'y tunay na ibinigay sa kanya sa ganang mga anak ni Israel. At iyong ihahalal si Aaron at ang kanyang mga anak at kanilang gaganapin ang kanilang pagkasaserdote at ang taga-ibang bayan na lumapit ay papatayin. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, tungkol sa akin, narito aking kinuha ang mga Levita sa gitna ng mga anak ni Israel sa halip ng mga panganay ng nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, at ang mga Levita ay magiging akin. Sapagkat ang lahat ng mga panganay ay sa akin, sapagkat ng araw na aking lipulin ang lahat ng mga panganay sa lupay ng Ehipto ay aking pinapaging banal sa kanya. Ang lahat ng mga panganay sa Israel, maging tao at maging hayop, sila'y maging akin, ako ang Panginoon. At sinalita ng Panginoon kay Moses sa ilang ng Sinai na sinasabi, bilangin mo ang mga anak ni Levi ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa kanilang mga angkan, bawat lalaki na mula sa 1 buwang gulang na patanda ay bibilangin mo. At sila ay binilang ni Moses ayon sa salita ng Panginoon, gaya ng inuutos sa kanya. At ito ang mga naging anak ni Levi ayon sa kanilang mga pangalan, si Gerson, at si Kot, at si Merari. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Gerson ayon sa kanilang mga angkan, si Libni at si Simei. At ang mga anak ni Kot ayon sa kanilang mga angkan ay si Amram at si Izar, si Hebron at si Uziel. At ang mga anak ni Merari ayon sa kanyang mga angkan ay si Mahali at si Musi. Ito ang mga angkan ng mga Levi ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang. Si Gerson galing ang angkan ng mga Libnita at ang angkan ng mga Simeita. Ito ang mga angkan ng mga Yersonita. Yaong nangabilang sa kanila ayon sa bilang ng lahat ng mga lalaki mula sa 1 buwang gulang na patanda ay 7,500 ang nangabilang sa kanila.
Ang mga angkan ng mga Gersonita ay hahantong sa likuran ng tabernakulo sa dakong kalunuran. At ang magiging prinsipe sa sambayan ng mga magulang ng mga Gersonita ay si Eliasap na anak ni Lael. At ang katungkulan ng mga anak ni Gerson sa tabernakulo ng kapisanan ay ang tabernakulo at ang tolda at ang takip ni Aon at ang tabing sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At ang mga tabing ng looban at ang tabing sa pintuan ng looban na nasa palibot ng tabernakulo at sa palibot ng numbana at ang mga tali ni Aon na naukol sa buong paglilingkod doon. At kay Kot ang angkan ng mga Amramita at ang angkan ng mga Isyarita at ang angkan ng mga Hebronita at ang angkan ng mga Usilita. Ito ang mga angkan ng mga Kotita. Ayon sa bilang ng lahat ng mga lalaki, mula sa 1 buwang gulang na patanda ay may 8,000 at 600 nangamamahala ng katungkulan sa santuaryo. Ang mga angkan ng mga anak ni Kot ay magsisihantong sa tagiliran ng tabernakulo sa dakong timugan. At ang magiging prinsipe sa sambahayan ng mga magulang ng mga angkan ng mga Kotita ay si Elisapan na anak ni Uziel. At ang magiging katungkulan nila ay ang kaban at ang dulang at ang kandelero at ang mga dambana at ang mga kasangkapan ng santuaryo na kanilang pinangangasiwaan at ang tabing at ang lahat ng paglilingkod doon. At si Eleazar na anak ni Aaron na saserdote ay siyang magiging prinsipe ng mga prinsipe ng mga Levita at mamahala sa mga may katungkulan sa santuaryo. Kay Merari ang angkan ng mga Mahalita at ang angkan ng mga Musita, ito ang mga angkan ni Merari. At yaong nangabilang sa kanila ayon sa bilang ng lahat ng mga lalaki mula sa 1 buwang gulang na patanda ay 6,200. At ang magiging prinsipe sa sambahayan ng mga magulang ng mga angkan ni Merari ay si Suriel na anak ni Abihail. Sila ay magsisihantong sa tagiliran ng tabernakulo sa dakong hilagaan. At ang magiging katungkulan ng mga anak ni Merari ay ang mga tabala ng tabernakulo at ang mga barakilan at ang mga haligi at mga tuntungan at ang lahat ng kasangkapan at lahat ng paglilingkod doon. At ang mga haligi sa palibot ng looban at mga tuntungan at ang mga tulos at ang mga tali ng mga yaon. At yaong lahat na hantong sa harap ng tabernakulo sa dakong silanganan sa harap ng tabernakulo ng kapisanan sa dakong sinisikatan ng araw ay si Moises at si Aaron at ang kanyang mga anak na mamahala ng katungkulan sa santuaryo upang ganapin ang pamamahala ng mga anak ni Israel at ang mga taga-ibang bayan na lumapit ay papatayin. Yang lahat na nangabilang sa mga Levita na binilang ni Moises at ni Aaron sa utos ng Panginoon, ayon sa kanilang mga angkan, lahat ng mga lalaki mula sa 1 buwang gulang na patanda ay 22,000. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bilangin mo ang lahat ng mga lalaking panganay sa mga anak ni Israel mula sa 1 buwang gulang na patanda at iguhit mo ang bilang ng kanilang mga pangalan. At iukol mo sa akin ang mga Levita, ako ang Panginoon, sa halip ng lahat ng mga panganay sa mga anak ni Israel. At ang mga hayop ng mga Levita sa halip ng lahat ng mga panganay sa mga hayop ng mga anak ni Israel.
At binilang ni Moises gaya ng iniutos sa kanya ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa mga anak ni Israel. At lahat ng mga panganay na lalaki ayon sa bilang ng mga pangalan mula sa 1 gulang na patanda doon sa nangabilang sa kanila ay 22,273. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, kunin mo ang mga Levita sa halip ng lahat ng mga panganay sa mga anak ni Israel at ang mga hayop ng mga Levita sa halip ng kanilang mga hayop at ang mga Levita ay maging akin. Ako ang Panginoon. At sa ikatutubos sa 273 panganay ng mga anak ni Israel na higit sa bilang ng mga Levita, ay kukuha ka ng 5 siklo sa bawat isa ayon sa ulo. Ayon sa siklo ng santuario, kukunin mo 1 siklo ay 20 gera. At ibibigay mo kay Aaron at sa kanyang mga anak ang salaping ikatutubos na humigit sa bilang nila. At kinuha ni Moises ang salaping pantubos sa mga labis na humigit sa mga natubos ng mga Levita. Mula sa mga panganay ng mga anak ni Israel, kinuha niya ang salapi 1,365 siklo ay sa siklo ng santuario at imiligay ni Moises kay Aaron at sa kanyang mga anak ang salaping pantubos ayon sa salita ng Panginoon, gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. Yan po lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang awat tulong ng Diyos ay sumainyo lahat. Ilang mga magulang. Mula sa 30 taong gulang hanggang sa 50 taong gulang, lahat ng pumapasok sa paglilingkod upang gumawa ng gawain sa tabernakulo ng kapisanan. Ito ang paglilingkod ng mga anak ni Kot sa tabernakulo ng kapisanan sa mga bagay na kabanal-banalan. Pagka ang kampamento ay susulong, ay papasok si Aaron sa loob at ang kanyang mga anak at kanilang ibahaba ang lambong ng tabing at kanilang tatakpan niyaon ang kaban ng patotoo. At kanilang ilalagay sa ibabaw ng isang takip na balat ng poka at kanilang lalatagan ang ibabaw ng isang kayon taganas na bughaw at kanilang ilalagay ang mga pingga niyaon. Sa ibabaw ng dulang ng tinapay na handog ay maglalatag sila ng isang kayong bughaw at kanilang ilalagay sa ibabaw nito ang mga pinggan at ang mga sandok at ang mga mangkok at ang mga tasa upang buhusan at ang namamalaging tinapay ay malalagay sa ibabaw niyaon. At kanilang lalatagan ang ibabaw ng mga yaon ng kayong pula at kanilang tatakpan ito ng isang panakip na balat ng poka at kanilang ilalagay ang mga pingga. At kukuha sila ng isang kayong bughaw at kanilang tatakpan ang kandelerong pangtanglaw at ang mga ilawan at ang mga gunting at ang mga pinggan at ang lahat ng sisidlan ng langis niyaon na kanilang pinangasiwaan. At kanilang ilalagay pati ang lahat ng kasangkapan niyaon sa loob ng isang takip na balat ng poka at kanilang ilalagay sa ibabaw ng isang patungan. At ang ibabaw ng dambanang ginto ay kanilang lalatagan ng isang kayong bughaw at kanilang tatakpan ng isang panakip na balat ng poka at kanilang ilalagay ang mga pingga niyaon. At kanilang kukunin ang lahat ng mga kasangkapan na ukol sa pangangasiwa na pinangangasiwa nila sa santuario at kanilang ilalagay sa isang kayong bughaw at kanilang tatakpan ng isang panakip na balat ng poka at kanilang ipapatong sa patungan. At kanilang aalisin ang mga abos at ang bana at kanilang lalatagan ng isang kayong kulay ube.
At kanilang ipapatong doon ang lahat ng mga kasangkapan na kanilang pinangasiwa sa palibot ng dambana, ang suuban at ang mga pangipit, at ang mga pala at ang mga mangkok, lahat ng mga kasangkapan ng dambana, at kanilang lalatagan ng isang panakip na balat ng foka at kanilang ilalagay ang mga pingga niyaon. At pagka si Aaron at ang kanyang mga anak ay nakatapos na makapagtakip sa santuario at sa buong kasangkapan ng santuario, kailanmat isusulong ang kampamento, ay magsisilapit pagkatapos ang mga anak ni Kot upang kanilang buhatin yaon. Datapuat, huwag silang hihipon na santuario, baka sila'y mamamatay. Ang mga bagay na ito ay siyang pasanin ng mga anak ni Kot at sa tabernakulo ng kapisanan. At ang magiging katungkulan ni Eleazar na anak ni Aaron na saserdote ay ang langis sa ilawan at ang mabangong kamangyan at ang palaging handog na harina at ang langis na pangpahid at ang pag-iingat ng buong tabernakulo at ng lahat na nandoon, ang santuario at ang mga kasangkapan niyaon. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, huwag ninyong ihiwalay ang lipi na mga angkan ng mga kotita sa gitna ng mga Levita. Kundi gawin ninyo sa kanila ang ganito upang sila'y mabuhay at huwag mamatay. Paglapit nila sa mga kabanal-banalang bagay, si Aaron at ang kanyang mga anak ay paroroon at ituturo sa bawat isa ang kanya-kanyang paglilingkod at ang kanya-kanyang pasanin. Ngunit sila'y huwag magsisipasok upang tingnan ang santuario kahit sandali man, baka sila'y mamatay. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, ayusin mo rin ang bilang ng mga anak ni Gerson ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang ayon sa kanilang mga angkan. Mula sa 30 taong gulang hanggang sa 50 taong gulang ay bibilangin mo sila. Yaong lahat na pumapasok na nangangasiwa sa paglilingkod upang gawin ang gawain sa tabernakulo sa kapisanan. Ito ang paglilingkod ng mga angkan ng mga Gersonita at sa paglilingkod at sa pagdadala ng mga pasanin. Dadalhin nila ang mga tabing ng tabernakulo at ang tabernakulo ng kapisanan, ang takip niyaon at ang panakip na balat ng foka na nasa ibabaw nito at ang tabing sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at ang mga tabing sa looban at ang tabing sa pintuan daan ng looban na nasa siping ng tabernakulo at ng dambana at ang mga tali ng mga yaon at ang lahat ng kasangkapan sa kanilang paglilingkod at ang lahat ng marapat na gawin sa mga yaon ay kanilang ipaglilingkod. Mapapasa kapangyarihan ni Aaron ng kanyang mga anak ang buong paglilingkod ng mga anak ng mga Gersonitas sa buong kanilang pasanin at sa buong kanilang paglilingkod at inyong ituturo sa kanila ang mga naukol sa kanilang buong pasanin. Ito ang paglilingkod ng mga anak ng mga Gersonita sa tabernakulo ng kapisanan at ang katungkulan nila ay mapapasa ilalim ng pamamahala ni Itamar na anak ni Aaron na saserdote. Tungkol sa mga anak ni Merari ay bibilangin mo sila ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang. Mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang ay iyong bibilangin sila, lahat na pumapasok sa paglilingkod upang gawin ang gawain sa tabernakulo ng kapisanan. At ito ang katungkulan sa kanilang pasanin ayon sa buong paglilingkod nila sa tabernakulo ng kapisanan, ang mga tabla ng tabernakulo at ang mga barakilan at ang mga haligi at ang mga tuntungan
at ang mga haligi sa palibot ng looban at ang mga tuntungan at ang mga tulos at ang mga tali pati ng lahat ng kasangkapan at ng buong paglilingkod at ayon sa pangalan ay tuturo mo sa kanila ang mga kasangkapan ng katungkulan sa kanilang pasanin. Ito ang paglilingkod ng mga anak ni Merari ayon sa buong paglilingkod nila sa tabernakulo ng kapisanan sa ilalim ng pamamahala ni Tamar na anak ni Aaron na saserdote. At binilang ni Moises at ni Aaron at ng mga prinsipe ng kapisanan ang mga anak ng mga kutita ayon sa kanilang mga angkan ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang. Mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang ang bawat isa na pumapasok sa paglilingkod upang gumawa ng tabernakulo ng kapisanan. At yaong nangabilang sa kanila ayon sa kanilang mga angkan ay 2,750. Ito ang nangabilang sa mga anak ng mga kutita, lahat na nagsisipaglingkod sa tabernakulo ng kapisanan na binilang ni Moises at ni Aaron ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. At yaong nangabilang sa mga anak ni Gerson ang kanilang mga angkan at ayon sa masambayan ng kanilang mga magulang mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang bawat isa na pumapasok sa paglilingkod upang gumawa ng tabernakulo ng kapisanan. Sa mga katuwid bagay ang nangabilang sa kanila ayon sa kanilang mga angkan ayon sa masambahayan ng kanilang mga magulang ay 2,630. Ito ang nangabilang sa mga angkan ng mga anak ni Gerson sa lahat na naglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan na binilang ni Moises at ni Aaron ayon sa utos ng Panginoon. At ang nangabilang sa mga angkan ng mga anak ni Merari ayon sa kanilang mga angkan ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang bawat isa na pumapasok sa paglilingkod upang gumawa ng tabernakulo ng kapisanan. Sa makatuwid bagay, yung lahat na nangabilang sa kanila ayon sa kanilang mga angkan ay 3,200. Ito ang nangabilang sa mga angkan ng mga anak ni Merari na binilang ni Moises at ni Aaron ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Yung lahat na nangabilang sa mga Levita na binilang ni Moises at ni Aaron at ng mga prinsipe sa Israel ayon sa kanilang mga angkan at ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang. Mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang, bawat isa na pumapasok upang gumawa ng gawang paglilingkod at ng gawang pagdadala ng mga pasanin sa tabernakulo ng kapisanan sa mga katuwid bagay ang nangabilang sa kanila ay 8,580. Ayon sa utos ng Panginoon ay nangabilang sa pamamagitan ni Moises, bawat isa ayon sa kanyang paglilingkod at ayon sa kanyang pasanin. Ganito niya binilang sila gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. Hanggang dito na po lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig.